Basically po, hindi siya na-impeach, no? And pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga May hirit pa siya, may hirit pa. Oh, hihirit pa yan, ha? natin, baka hindi mangyari yon in the Senate. In case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito, dapat ituloy. Nakakita nyo? Pag nasa Senate na. Kasi Nasabi no na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. Yan. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14 naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Akala naman ito si Chua ay magre-resign si BP Sara. Gaya ng inyong pananaw, hindi ho kayo mananalo. Sa tingin nyo, sa panggigipit nyo dyan, ay mapapag-resign nyo si BP Sara? Sa impeachment, oo, dyan sa Kamara. Pero tandaan nyo, magbawagi ang mga kasamaan sa kabutihan. So, talakayin nga natin itong, yung mga pangarap nito, mga unggoy na ito. May interview siya dito kay Manong Ted. Siyempre, ito pa, kampo ni Martin, nagsalita na, ano kaya yung pinagsasabi? Abangan natin yan mamaya. At, yung banat ni Senator Marcoleta, dito kay Pinky. Yan na, Pinky! Nako po, Pinky. Baka hindi ka makakuha ng boto. Tandaan mo yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Tandaan mo. Yun na lang pagkatandaan mo. Baka hindi ka makakuha ng boto. At baka ma-blacklist ka pa habang buhay. Dito sa isang religious group. Ang dami-dami mong papatutsadahan. Si Senador Marcoleta pa gusto mong banggain. Baka nakakalimutan mo. Milyon-milyon ang membro. Oo, ikaw. Ano ang asawang boto? Buta! 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 Ano ang asahang mong buta? Wala kang maasahang boto. Ito, pasadahan natin. Pero siyempre, bago tayo magsimula, isang like, isang share. Samahan mo na subscribe at i-hit mo ang bell para lagi ang updated sa ating mga video. Andyan lang yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad. At unang-una kang makakita ng ating video. At sa dulo, ayun yung shoutout segment natin. At kung hindi kayo nasa shoutout, sabi ko nga sa iyo, tadtarin nyo ng like, tadtarin nyo ng comment para mabasa natin. Kasi habang may natatabunan eh. Balangkasin nga natin itong yabang ni Chihuahua na naman. Never niyong mapapag-resign si BP Sara. At never niyong mapapatanggal si BP Sara. Kung yan ang mga alas nyo dyan sa Kamara, hanggang Kamara na lang kayo. Hanggang Kamara na lang kayo. Pasok! Kung mag-resign siya ngayon, nawala pa po kayong articles of impeachment na aprobado? na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging muten academic lahat ito. Okay. So meaning, sino pang impeach nyo? Wala na yung impeachable official. Wala. Tama, ano po? Tama po. Although kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan eh. Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senado eh. Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment, ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Kita mo, alam mo yung mga masyado silang selfish.
Kapag nag-resign na nga si VP Sara, masasagutin niyo pa ba? Wala na kayong i-impeach, Onggoy. Tapos ano sasabihin nyo? Kailangan sagutin yung isa pang prayer. Aw, nako! Ang sakit na sa bangs. Talagang ayaw nila tantanan si VP Sara. Pero tandaan nyo, ngayon lang kayo pwedeng gumanyan-ganyan. Pagdating sa dulo, ha? Sabi ni Aling Ledesma, hindi na kayo makaganyan. Dahil hindi na kayo iboboto ng taong bayan. Bukod doon, yung tandaan mo rin, yung sinabi ni Miss Cathy Binag, ay baka i-endorse si VP Sara na panlaban sa'yo, tas-tas ka dyan. Sigurado, mapapalitan ka. Taga Maynila, yung distrito nito. Hindi pa ba kayo nahihiya? Meron kayong congressman na nagpatayo ng barangay hall sa bangketa? Inubos lang yung pondo. Ayun, pinagigiba ngayon. Hindi kayo nahihiya? Dapat ikahiya nyo na. Saan ka nakakita? Naubos ang milyon-milyon. Sa bangketa lang pala nagpagawa ng barangay hall. Kung hindi pa masisilip ng isang yorme, hindi mabubuko. Ngayon, pasalamat ka, mabait si yorme. Dahil kung hindi, ang lakas niyong birahin si yorme, nagkampi-kampihan pa kayo dyan. Pasalamat ka, nakasandal ka sa mga bangag dahil kung hindi nakiusap ang bangag. Ayaw nila tantanan si VP Sara. Isa pa raw prayer. Halimbawa, mag-resign, sabi ni Manong. Halimbawa, nag-resign na. Oo, may hirit. Kailangan pa raw sagutin. Removal, end. Hindi naman po or yun end. Mm-mm. Pero sa tatanong po ninyo, hindi pa na ipo-forward. Di siyempre, iba po ang sitwasyon nun para magiging multi-academic po yung sitwasyon. Opo, yes sir. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo, ang kanya pong administrative penalty ay removal from office and, disqualification. Perpetual disqualification. Yeah, perpetual. Hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, and pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga May hirit pa siyan, may hirit pa. Hirit pa yan, natin, baka hindi mangyari yon in the Senate. In case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito dapat ituloy. Nakakita nyo? Pag nasa Senate na. Kasi Oo. po, Mm-mm. hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung hinihiling. Mm-mm. Kasi dalawa po yan kaya lang, kung kagaya po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate. Parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Mm. Wala na may nangyari na dun sa tao. Mm. So ano pa yung i-resolve ng korte? Opo. Sige po. So kung sakasakali nga ito'y pumanik ng Senado, kung mag-resign ng Vice Presidente, dapat ituloy pa rin ang paglilitis. Nakita nyo? Masyado sila talagang apektado sa Vice President. Tandaan nyo lahat ng mga pinaggagawa nyo. Binanatan nyo si VP Sara 2023 onwards hanggang ngayon. Wala kayong katigil-tigil. At sabi pa dito, sabi sa video, kahit na mag-resign, ituloy. Wow. Oo, sino nagsabi niyan? Ayun, napanood nyo naman. Anong ibig sabihin yan? Diba? Akala ba namin, sabi nyo, mapanagot. Nag-resign na nga. Sino pa impeach nyo? Kung wari lang, kung makapag-resign o mag-resign. Kung wari lang. Halimbawa, ito naman. Kung halimbawa talagang mag-resign si VP Sara. Mag-resign si VP Sara. Halimbawa lang ito, Tapos sa 2028, tumakbo. Nanalo. Paktay ka diha. Doon na magsisimula ang kalbaryo ng mga dorobo. Paano sila mag-iiwas-iwas ngayon sa isang Agila ng Davao? Dito, ipapasok lang natin kung anong pwede mangyari. Di ba? Ito yung opinion. At opinion nyo. Opinion din natin. At tinatanong ng ating bayan. At tinatanong ng ating mga kababayan.
Kung ang opinion ba ng lahat ng tao ay pag nanalo si BP Sara ay panagutin lahat ng mga durobo, palakpakan tayo dyan. Yan ang dapat mangyari. Kapag manalo si BP Sara, panagutin ang mga durobo. Lahat ng mga dumorobo kay BP Sara. Para matapos ang kwento, umpisahan natin doon sa mga congressman na matatakaw sa pera, at walang tigil sa paninira kay BP Sara. So ipasok natin, dahil siniraan si BP Sara, kapag nagsasalita si Claire Castro, huwag kasi kayo maniniwala. Yan ang banat ni BP Sara. O kahit naman ako, minsan pag nakita ko nagsasalita si Clarang eto na naman yung payaso ng palasyo, sabi ni Aling Ledesma. Papakamot ako ng ulo Diba? Kasi puro katatawanan lang. Kung hindi katatawanan, kasinungalingan. Yun ang maririnig nyo. Kaya wag na wag kayong maniniwala doon. Diba? Tinanong siya nung nakaraan. Kaibigan ba? Ano ba ang koneksyon? Magkaibigan ba ito si Mabanta at saka si Bonget? Ano sagot niya? Tinumbok niya mga Duterte na naman. BP Sara, balatan mo na! Hi, good afternoon. Welcome back to the Duterte Street. How are you today? I am okay. Today, I received this lovely bunch of flowers from our kababayan. Kasi ma'am. For Mother's Day, Advanced Mother's Day, binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pamilya. Ma'am, do you have plans for the Mother's Day? Wala akong plans for Sunday, no? Sunday, ma'am. Sunday. May 10. VP Inday, how's our former president, your father, today? He's okay today. So kahapon nakalimutan ko diba tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Sabi ko oo. Sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko, oo. Sabi niya, sabihin mo sa kanila, wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike Huwag kayong mag-alala, BP Sara. Yang mga tao na yan, lahat ng napupunta dyan at dito sa Pilipinas ay hindi ho magsasawang sumuporta sa pamilyang Duterte. Katunayan nga yan kahit hindi natin kayo personal nakakilala, pero andito pa rin kami. Andito pa rin yung mga subscriber natin na talagang nakaantabay kung ano yung kahantungan nitong mga dorobo na to sa pagdidiin sa mga Duterte. Pero andito pa rin tayo lalaban. Siyempre, kailangan natin ipanalo si BP Sara. Yan ang kailangan natin kasi pag hindi natin pinalo si BP Sara, tutuloy-tuloy ang mga dorobo. Uubusin niya ng kaban ng bayan. Wala nang matitira. Lahat nanakawin nila. Kaya kailangan natin ipanalo si BP Sara sa laban na ito. Kasi nakakapiko na sila. Sobra-sobra na ito mga dorobo na to. Lalo-lalo sa pamumuno ng mga panggulo niya. Panggulo nila. Di ba? Itong gobyerno na ito ay pinaka-worst na gobyerno na nalaman natin. Sobra ang pandodorobo at pagnanakaw. Totoo, di ba? Totoo. Meron man doon sa mga unang-unang mga naging presidente, pero ito yung pinakatalamak. Parang magkakasabwat ang lahat ng nasa gobyerno. Sabi ni Aling Ledesma, di umano. Di ba? Pero kung kayo ay lagi nakikinig, laging laman ng balita, puro nakawan sila gobyerno, ghost project, may insertion, may inutos si ganito. Di ba? Sino bang matutuwa? Kaya pasok. Pilipinas na nagtatago tayo pag nandiyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa,
At tiga mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, no? What Lagi. what is your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric, Eloy Bugres is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am, with respect to them airing their or exercising their freedom of expression. Do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you are going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-una, kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Tama. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera. Yun! Gamit ang Booking. pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps you can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po masasabi niyo na pinangalanan na po ng ombudsman ang mastermind of sa blood control sa Romualdez and Saldi? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano. So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, kundi para na sa taong bayan sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Tama. Ma'am, ang ethnic ng Pilipinas is sa 18.89% Trillion. Tapos ma'am, ang employment po natin is nasa 5% of what we get last year, 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. hinaing, mga galit nila, hindi na. Tama. Dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag Wala yung mga patola nasa gabinete o yung mga sangay ng ahensya na talagang pumapatol dyan, kasi nga lubog na yung kanilang amo, kaya nagpapatol na kahit sa mga creator. Yan ang kanilang banat. Kasi mga bulager nila ng mga palpak, makapag-vlog lang,
Hindi mo alam kung ano talaga, paninira talaga o talagang komentaryo. Eh, iba na ho ang mga tema na nga, may nagmumura na, o meron nang nangunguyayaw, meron nang, alam mo yun, ibang klase yung mga paid, ano nila eh. Buti na lang sa mga, ito simple lang, natawa lang, oo, bumibira, pero magaling pag bumira, magaling bumitaw ng mga salita. Hindi kakayanin eh. Kahit ilaban nila doon sa mga, alam mo yon, mga ngaw-ngaw lang pero walang laman. Yung mga binabanggit. Hindi kagaya ng mga vlogger na supporter ni Bibi Sara, na sumusuporta, kagaya ng mga Banateros, sumusuporta sa mga Duterte. Simple lang pero rock. Di ba? Yung mga sila yung mga ano ba yun? Sila Pambasan Loyal, yung mga nasa SMNI, di ba? Magagaling na vlogger. Natutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo. Isip ko na tayo Another question? Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the... Yan, pakinggan nyo Nagtanong yung isang ating kababayan. Ano reaction niya doon sa sabi ng palasyo? Yung under ata yung nag-ano rito pinapatungkulan dito yung under. Constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election. Kasi sinabi, how would you like to react on the Ano yung statement? Anong sinabi? sinabi? Sinabi nila kasi ma'am na we need to read the constitutional law about the 2028. No, I think, yun ma'am, reaction, statement yun ni Claire Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. Public awareness. But Demeanor, connected kasi sa... tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But Okay. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafi-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Totoo naman. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Totoo yan. Habang napapanood nyo yan si Claring diyan sa pagtatanggol o maging pagsasalita diyan sa palasyo. Kasi siya yung under spoke di ba? Spokesperson siya pero under. So, parang kwela na lang Di ba? Puros katatawanan na lang ang lumalabas. Imbis na mapaniwala niya yung taong bayan, parang nagagalit pa sa kanya. Kasi minsan talagang pag nakita mo, mali-mali, yung mga binabalita niya o yung inaano niya, hindi ka panipaniwala. Yung nire-report niya. Minsan, hindi mo nga malaman kung galing ba talaga doon sa Pangulo yung statement o sariling gawa na lang niya. Kaya sabi ni Bibi Sara, okay maniwala. Kasi mantes na pinapanood nyo yan, lalo lang siyang magiging masigasig. Di ba? Totoo naman. So, dito na. Naku ka, Pinky. Sabi ko nga sa'yo, Pinky, ang dami-daming mong kakalabanin. Talagang kinalaban mo pa si Senador Marcoleta. Nako.
Kung pagalingan at patalinuhan lang, eh hindi ka ho mananalo dito sa mama na ito. Ngayon, ang siste, kung ikaw ay magbibigay ng, parang sisiraan mo si Senador Marcoleta dahil gusto lang ni Senador Marcoleta na ipatawag mo sa Blue Ribbon Blue Ribbon Committee dahil ikaw ang chairman, si Balulong, eh hindi mo pa magawa. O ngayon, pakinggan mo ito ha. Para naman mahimas-masang ka, Pinky. Po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Tama. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech Yan. kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Eh, Senador Marcoleta, pinipigilan niya talaga yan. Na maimbestigahan niya si Balulong. Saka yung parcel na yan, saka gusto niya talagang papirmahin kayo, no? Huwag kayong pipirma, Senador Marcoleta. Dahil pag pumirma kayo, nangangahulugan lang yan na sumasang-ayon kayo. Pero believe kami sa inyo, Senador Marcoleta. Yung mga bira nyo, yan ang gusto namin. Kaya nga sa inyo inagaw yung pagka-chairman ng Blue Ribbon dahil wala talaga silang panama sa inyo So ito lang ang request namin. Sana magtuloy-tuloy yung paninindigan nyo. Para naman matauhan ito si Pinky. At umami na, sabi ni Aling Ledesma, sa kanyang mga nako, Pinky ka. Pagka itinuro, wag naman sana. Pero pag ikaw ay tinuro, na minsan ay nadalahan ka ng mali-maleta, yari ka dito kay Senador Marcoleta. Hindi ka tatantala nito. Baka dahil ba ayaw ipatawag ang 18 Marines at ito si Balulong, baka may kumanta na kasama siya. Di umano. Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na po ang nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon Wala. at sa paghahanap ng pananagutan? Wala. Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will Yun! Natumbok. na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon Tama. hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Tama. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan Kaya sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. yan. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14 naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban.
Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagan. Wala yan. Senator Marcoleta, maraming palusot yan. Kaya nga hindi na ho pinaniniwalaan yan eh. Dahil natatakot na rin. Bakit? Ano na naman ang pa-eclat niya? Bakit kailangan niyo pumirma? Para saan? Kasi ngayon, pag pumirma daw yan, tapos na ang kwento. May papasa na, may sumitin na. Tapos na yung partial. Ngayon, ang gusto lang naman ito ni Senator Marcoleta, magbigay ng linaw. Bakit nasasama ang pangalan ni Balulong ng 18 Marines? Diba? Eh, wala eh. Paligoy-ligoy ito si Pinky. Wala nang matinong mga sagot. Tapos magpapamidya-midya ka pa ngayon. Babanat ka kay Senador Marcoleta. Akala mo naman paniniwalaan ka ng mga taong bayan. Pinagluloko nyo na ang taong bayan, sisiraan nyo pa si Senador Marcoleta. Wow naman. Nangangati ilong ko sa'yo, ha, Pinky? Sobra, no? Sobrang kasinungalingan, sabi ni Aling Marie, ang nangyayari ngayon. Ayaw, tumigil ang Bama. Deny dito, deny doon. Isa lang naman ang hinihiling sa'yo. Iharap mo dyan sa committee mo si Balulong at yung 18 Marines. Yun lang. Tapos ang eksena. Ginoong Pangulo, gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. Yan. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? Wala na tayong aasahan dyan kay Pinky. Oo. Kaya napapahiya na lang yan lagi kay Senador Marcoleta eh. Pero anyway, kahit na todo tanggi itong si Pinky, kahit todo iwas na iharap ito si Balulong, basta alam natin, tama yung pinaglalaban ni Senador Marcoleta. So dyan muna tayo magtatapos, pero yung shoutout segment natin, ito. Magbabasa na tayo. Yung mga, hindi masya-shoutout, sabi ko nga sa'yo, damihan nyo yung pag-comment para madaanan natin, mapasadaan. Mula kay Michelle Channel, shoutout sa iyo ha. Tama po kayo, taga Davao, malinis ang Davao. Yan, Michelle, di ba? Janet Ben Sasol, shoutout po. Nanonood siya lagi. Sunny Boy Lunohan, shoutout po ha. George Lapu, shoutout po. Aten Comer Coches, shoutout po, taga Davao din siya. Rolando Malupua, shoutout po. Lagi siya nanonood. Sino pa to? Mafena Sionales, shoutout po sa inyo. Virgilio Aragon, shoutout po. Jeff, shoutout po. Carla May Nuwas, shoutout po sa inyo. Nangati ilong ko. Sipon tayo eh. William Bongot, shoutout po sa inyo. John Stone Kalinawan, shoutout po sa inyo. Elmer Dadula, shoutout po sa inyo. Judith Estor, shoutout po sa inyo. Lucilia Long, shoutout po. Adrian Kinagon, shoutout po sa inyo. Chris Mendoza, shoutout po. 21 Bongkur, shoutout po sa inyo. Liberato Lesterio, shoutout po sa inyo. Glory Lumber Construction Supply, shoutout po sa inyo. Benji Peñalosa, shoutout po sa inyo. Lian Trinidad, Dad, shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego, shoutout po. Viking Tolits, shoutout po sa inyo. Carbi Galindo, shoutout po sa inyo. Ricardo, shoutout po. Veronica Mendoza, shoutout po. Dangbu, shoutout po sa inyo.
Christina Martel, shoutout po. Roel, shoutout po. Ben NHA, shoutout po sa inyo. User QD2, shoutout po sa inyo. Alma Kapindan, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Sinya de la Cruz, shoutout po sa inyo. Edgardo Evangelista, shoutout po sa inyo. Sunny Boy Lanohan, shoutout po. Jeff, shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego, shoutout po. Maria Luisa Rupak, shoutout po. Ricky Goles, shoutout po. Cherry Soriano, shoutout po. Maris Bancud, shoutout po. Lisa Takagi, shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego. Jinggoy Lehorde, shoutout po sa inyo. Elena Rito, shoutout po. Melvin Ranada, shoutout po. Ma'am Bacon, shoutout po sa inyo. Eva Clemente, shoutout po sa inyo. Nelson Slide, shoutout po sa inyo. Buenas Serelles, shoutout po sa inyo. Alfredo Santos, Teresita, shoutout po sa inyo. Jose Maricuesta, shoutout po. Nestor Cabrero, Imelda Panaligan, shoutout po. Luis Pandayer, shoutout po sa inyo. At Randy Crispino, shoutout po. Ayan ha, kung umabot ka sa video natin yan, huwag mo kalimutan i-like and share ang video at yan ang ating paglalambing ha. Share nyo, tsaka mag-comment kayo na mag-comment para, ito pa, Leo Vega, shoutout po sa inyo. Sedi, shoutout po. Adar Muhammad, shoutout po sa inyo. At meron pa sino to? Ruben Cabot. Lagi siya nanonood ha. Binabati niya ang kanyang asawa, si Gina Cabot. From Iligan City, Davao Mindanao. Mindanao. Yan na, hanggang sa muli. Bye-bye!